Good morning everyone. Good afternoon, good evening sa atong tanan. Atong kompletohon o good morning, good afternoon diha kay wabita ka sayo niya gabi ide sa ilahan no. Ang akong gibuhat karon naghugas ko pero nakamarinit ang gikuha sudan ay ako nang hugas. Ang ganda yung nakamarinit na yung ulam mo mauna bago maghugas ng mga plato, mga gamit mo sa mga kusina sa pagkain. Para pagkatapos mo maghugas na absorb na yung mga lasa ng mga minamarinate ng ulam. Ganun kasi ako galing akong palengke, unahin ko yung pagmarinate bago ako maghugas ng mga ginamitan ko sa kusina. Tatlong na naman kami dito sa bahay. Ang dami, parang 10 yung kasama ko dito sa aming hugasan. Naiimba kasi minsan yung hugasan ko galing sa gabi hanggang pinamagahan o ganito ang aming hugasan. Lalo na siguro yung pamilya mo ay isang dosina, no? So, punong-puno siguro to sa hugasan tong ating kitchen dito, no? Sa hugasan. Sa akin nga, parang bukas na ako nito matapos kakahugas ng mga plato. Ganito talaga ang buhay natin mga nanay. Kahit yung nanay, tatay, nanay, kahit sino dyan sa ating bahay na mag-isang iwan sa bahay. Ganito talaga ang kapalaran natin. Tapos sabihin nila wala tayong ginagawa, nakaupo lang, no? Huwag kayong maganyan. Marami kaming ginagawa, wala pa kaming sahod. Tapos, kanina pa naman ako naghuhugas ito. Hindi pa talaga ako natapos. Kasi sa tagal pa naman, no? Pag hindi mo rin to hugasan, maninigas ito. Unahin talaga ang paghugas bago magluto, no? Or depende na talaga sa inyo yan kung anong uunahin nyo, magmarinate ba kayo or maghugas muna. Mas maganda talaga yung magmarinate ng ulam bago maghugas para pagkatapos mo maghugas, na-absorb na yung mga lasa-lasa doon sa ating minamarinate na ulam. Time check is 3:10 in the afternoon. Panahon na maggawa-gawa na talaga ako ng kilos-kilos nito. Baka may tumatawag sa akin ng home service. Di naman ako makagawang bahay. Pero mag-adjust talaga ako ng oras pag tinatawagan ako at kailangan maubos ko to hugasin yung mga hugasan namin kasi mamaya kakain iba na naman yung hugasan. Ayoko yung mabahaw talaga. Diba kasi pag nalinis mo na lahat ganun tapos yung anak mo pala hindi pa kumakain tapos pagtapos na kumain minsan isa lang yung na gamit nila. Pahugas ko talaga sa kanila yan tapos ako naghugas. Hihilain ko talaga yung kamay nila para mahugasan yung natira. Ginaganon ko talaga yung anak ko para hugasin ko sila ng plato. Ito lang medyo marami kasi sa gabi hindi ko nahugasan kasi yung kamay ko galing sa masad. Tapos yung anak ko maraming siyang ginagawa. Ay ako talaga lahat. Ayaw ko na naman si Dodong maghugas kasi ano yung kusina ko magkarambula. Pero marunong-runong na si Dodong ngayon kasi malaki-laki na abot na niya yung manggira namin. Nakakapagod talaga sa bahay no, tayo ng tayo tapos magluto pa tayo. Tayuan talaga tayo parang sa mall tayo nagtatrabaho nito. Hindi talaga biro ang nasa bahay kasi akala nila nakaupo ka lang talaga, hindi talaga Pagkatapos ko nito magtrabaho, papunta na naman ako sa labas nito kasi may nagtatawag sa akin home service kaya inaano ko ang aking oras ay minamanage ko talaga na malinisan ko yung bahay namin. Maliit lang naman yung bahay namin kasi mabilis lang ito linisan kasi hindi naman makalakihan ng espasyo. Pagkatapos ko naghugas nito, natapos ko na lahat. Ayan, naghuhugas na naman ako ng bigas. Ganun kasi ako pagkatapos maghugas, tapos magsaing ako. Sa sunod maghugas ng mga plato. 3 beses ko hinugasan yung bigas ko para matanggal talaga yung mga ng mga tawag nito alikabok. Di mo alam yung bigas nilagay nila pag sa sahig, pagka nimo pagpak, di ba, magkahulog-hulog o di ba, pagdampot nila nakapalaw, di ba, marumi-rumi rin. Kaya hugasan natin ng maraming beses. Kung kita lang talaga tayo sariling hindi na talaga hugasan kasi alam natin malinis, no. May nakamarinit na ako ng ulam nakatakip tapos nakasahing na ako. Ang sunod nito, maglilinis na naman ako sa aming munting sala. Tinitsik ko muna na naka-plug talaga yung aking rice cooker. Baka walang kuryente. Hindi talaga maluto yun. Move na naman ako dito sa aking lamisa. Marami na palang nakakalat. Yung pinagamitan nila ng tumbler. Tapos yan, nahugasan ko na rin. Konting punas-punas lang sa lamisa at ayan, tapos na. Maganda na rin yung nakagalaw-galaw yung katawan mo kaysa puro ka na lang upo at utos, no? Kasi naka-exercise din po ito at naka-circulate ng ating blood. Minsan, ang pusa sa kapitbahay namin, pumupunta lang talaga sa loob namin at umiihi at tumatay dito sa sopa namin. Kaya naka-cover palati yung aming sopa para pag tumai siya at umihi, diretso namin tanggalin. Kasi kung hindi namin makubiran, didikit yung amoy. Iwan ko ba sa pusa nito, namimili kung saan sila nagdudumi. Doon talaga sa sopa namin. Tinicheck ko talaga yung sopa namin kung amoy ihi or amoy tae ng pusa. Ang dami ko talagang labahan nito kasi nakakover lahat yung sopa namin. Di bali na basta hindi maamoy yung ating sala na amoy tae ng pusa.
Paano kasi pag ang pusa ng kapitbahay namin nahalik-halikan ng anak ko kaya pinaiwas ko sa kanila kasi may mga rabies at hindi naliligo yung pusa sa labas. At natapos na akong nag-ano doon sa loob, dito na naman ako sa labas. While dito na ako ng ulamin namin, naglilinis din ako dito sa labas namin sa dirty kitchen na bulol ako. At isa kang katulad ko at narelate mo yung aking ginagawa at nakaresulate ka. Please like, share, and comment para makabuo po ako next video. Thank you daan. Salamat. This is me, ang akong lifestyle everyday. Paulit-ulit na lang ang aking ginagawa. Salamat sa inyong pagtanaw sa aking video. God bless everyone. Amping at TV nakakabulol yung Tagalog. Thank you very much mga Kordapya. Bitaw o yung ako ang nakauna na akong vlog na pangalan nito Kordapyang Hilaw. Pero amin account man ni di man pwede nga alias-alias ka imong yung natural o imong full ni mang i-vlog kaya Evelyn Nunez, this is me. Thank you sa inyong pagtanaw. God bless.